about yes. Then baby, we can grind in our corner. I want to take my time on you, on you. Take your time on me when you cry on me. Just slide on me, yeah. Move your body to the left, move your body to the right. Roll that body slow motion, roll that body all night. Move your body to the left, move your body to the right. Roll that body slow motion, roll that body all night. Roll that body, say roll, roll, roll that body, say roll, roll, roll that body, say roll, roll that body, say roll, roll, roll that body, baby. Trying to get you on the vibe, trying to get you on the flight, make a movie like Spike. And if it's only for the night, we gon' turn it to the max. You gon' remember me for life. Gas on the rip, fresh vanilla sip, baby I'm flip, but let's the roof lamp beginning with her. She got me begging like I'm homeless. She move her body like Move she your body to the left, move your body to the right. Roll that body slow motion, roll that body all night. Move your body to the left, move your body to the right. Roll that body slow motion, roll that body all night. Roll that body, say roll, roll, roll that body, say roll, roll, roll that body, say roll, roll that body, say roll, roll, roll that body, say 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 roll, roll that body. Dok, may problema gid ko ba? Nagsulod ang laga sa tiyan ko. Nagkanganga, abi ko matulog. Paano ko ni magpagawas man? Dali lang na. Ngangaliwat kay pasudlan ta kuring magwa agit na. Gusto ko yan! Ay, nainindot kayo nga botelya. Nagtuo ko nga ni Jeannie sa sud. Akong ablihan. Ako ang imong Jenny! Ala! Tungod kay imo kong gibuhian, tagang tulo ka wishes. O ako kining tumanon. Ay, Jeannie, doon ako'y usa lang ka wish. Unsa man ka na? Kanang gusto na ako mamahimong artista nga akong now. Kanang Jeannie, gusto na ako nga akong now mamahimong Marian Rivera. Ana, no? Abrihig balik ang botilya. Oo niya, Jeannie. Matuman na ba nga akong wish? Dili, musulod ko balik. Dili na ko kaya imong wish, dili na ko kaya. Classic. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. This is DXRY 107.5 Splash FM. DXII 107.5. DXII 107.5. Oras po natin mga kasangga, 9 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang umaga po. Araw po tayo ngayon ng Huwebes mga kasangga. Sa programang Arangkada Balita, ako po muna inyong pansamantalang makakasama, Kasanggang Jomar Abdul. Dahil si Kasanggang Jomar po ay may mahalagang dalaka. Sa ngalan po ng aming butihing station manager kay Sir SM Kennedy Butsdikay, sa po na po ng aming mga kasamahan, isang magandang umaga po ang aming pong bati sa inyong lahat.
sa 25 mga barangay po na ating pong sakop ng bayan po ng Pleasant Parang. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Atin din pong binabati yung ating mga kababayan nakikinig dyan po sa ating pamilihang bayan. Dyan po sa may Poblacion 2, magandang umaga po sa ating lahat dyan, sa ating mga tindera at tindera. Yan sa ating mga kababayang namamalengke na sa mga oras na ito. Ang ating mga kababayang nakikinig dyan din po sa may probinsya ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. Magandang umaga po dyan sa may Malabang, sa may Kapatagan. At ganoon din po yung ating mga kababayan dyan din po sa may probinsya po ng Maguindanao del Sur. Sa Ama ng Bayan ng Parang, magandang umaga po sa ating butihing Ama ng Bayan ng Parang, Honorable Mayor Kahar P. Ibay. Sampo na po ng kanyang mga sangguniang bayan members. Bago po tayo tumungo sa ating pong balitang pambansa, atin na po munang alamin ang magiging lagay ng ating pong panahon. Ngayon pong araw ng Huwebes. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules mga kasangga. Atin pong alamin ang magiging lagay ng ating pong panahon sa ating DOST Pag-asa. Nang sa ganun po ay malaman natin kung mainit-init ba ang magiging panahon natin ngayong pong araw na ito. Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Patuloy ang epekto ng easterlies sa Luzon at sa eastern section ng Visayas. Kaya ngayong araw, makakaasa pa rin tayo ng medyo mainit na panahon. Kasalukuyan, walang LPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganun din po sa Dagat Pasipiko. At sa magiging lagay na panahon ngayong araw, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ulan dahil sa thunderstorm. At ito ang lagay ng panahon ay makakaranas po yan sa Luzon at ganun din po sa Visayas at Mindanao. Makakaasa pa rin na masisilayan po natin si Haring Araw. Itong mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm ay kadalasang yan sa hapon o sa gabi. Walang gale warning ngayong araw dahil magiging banayad hanggang sa tamtama ng alon ng karagatan sa buong kapuluan. Kaya safe na pumalaot ang ating mga kababayan, lalo na po yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang araw po sikat mamaya pong 5:48 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:35 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Yan, maraming salamat po kay Sir Alzar Arillero. Diyan po naman sa DOST Pag-asa na nakapagbigay po ng kanya pong ulat panahon ng iyong pong araw ng Miyerkules. Oras po natin magkakasangga 15 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa ating pong pangunahing balitang pambansa, Pogo grandfather na si Lane Hunhan ipapatawag na rin sa investigasyon ng Senado. Pahaharapin din sa pagdinig ng Senate Committee on Women ang nadakip na godfather
ng mga pogo sa bansa na si Lin Honhan o Liu Dong o tinatawag ding Boss Boga. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, hiniling niya na sa korte na imbitahan si Lin upang direktang matanong sa mga revelasyon na naiparating sa mga otoridad. Kabilang narito ang tungkol sa pogo sa Banban Tarlac na pinondohan ni Lin at ang kaugnayan niya o kaugnayan sa kanya ni Go at sa mga pogo operations. Kung si Gatchalian ang tatanungin, gusto niyang maharap sa investigasyon si Lin lalo na't itinuturing itong big boss ng mga pogo sa bansa. Naniniwala si Gatchalian na interconnected o magkakaugnay ang mga big bosses ng mga pogo, kaya nais ng senador na malaman kung mula kay Lin kung ano pa ang iba pang mga pogo hubs na konektado sa kanya at sino-sino pa ang mga taong nasa likod niya. Samantala sa iba pa nating balita, case order handa na para sa pagsasampa ng kasong murder laban sa mga personalidad na dawit sa pagpatay kay Baya o Barayuga kabilang si Garma. Nakahanda na ang case order ayon sa Philippine National Police o PNP para sa pagsasampa ng reklamong murder sa mga personalidad na may kinalaman sa pagpatay kay dating Philippine Charity Sweepstake Office PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office PNP PIO Chief Police Brigadier General Jen Pajardo, kabilang sa mga personalidad na kakasuhan ay ang mga natukoy sa pagdinig ng House Quad Committee. Kabilang si retired Police Colonel at dating PCSO Chief Royena Garma, dating National Police Commission NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo, at ni Police Lieutenant Colonel Sante Mendoza, Nelson Mariano at Sergeant Zeri Kausapin alias Tox at ilang John Dos at Jen Dos. Kasunod nito, naniniwala ang PNP na bukod sa testimonya ni Mendoza, may karagdagang ebidensyang magbibigay linaw sa kaso ng pagpatay kay Barayuga. Sa iba pa nating balitang pambansa, ika-21 NEDA board meeting sa Malacanang gaganapin ngayong araw. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-21 National Economic and Development Authority NEDA board meeting ngayong araw. Magsisimula ang pulong dakong alas 2 ng hapon sa ceremonial hall sa Malacanang. Sa naunang NEDA board meeting nitong Agosto, ay naprobahan ni Pangulong Marcos ang pagtataas ng gastos at ekstensyon ng implementasyon ng Metro Manila Priority Bridges o itong Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Sa ilalim nito ay mas patatagin pa ang Lambingan Bridge sa Maynila at Guadalupe Bridge sa boundary ng Makati at Mandaluyong City para may handa sa pagtama ng malakas na lindol. Bukod dito, tututukan din ng modernisasyon ng Lagindingan International Airport para sa espesyenteng pagbiyahe sa pagpapalakas ang ekonomiya sa Mindanao. Samantala, bago pa man ang nakatakdang pulong mamayang hapon, ay pangungunahan muna ni Pangulong Marcos ang 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award Ceremony awarding ngayong alas 9 ng umaga. Sa iba pa nating balita, may kaugnayan pa rin sa Pogo. 50 hanggang 100 illegal na Pogo nag-ooperate pa rin sa bansa. Inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission OCC na tinating nasa 50 hanggang 100 na illegal na Pogo ang nag-ooperate pa rin sa bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, inabi ni PAOCC spokesperson Winston Casio na mas nahihirapan silang matunton at maipasara ang mga illegal na Pogo na naging underground na ang operasyon. Dahil dito, kailangan umano ang pagkikipagtulungan ng iba pang ahensya
ng pamahalaan para sa whole of government fight laban sa Pogo. Nagpasaklolo na rin ang PAOCC sa publiko na maging mata at tenga ng gobyerno at hinihikayat silang isumbong ang mga ilegal na aktibidad, kabilang na ang kahina-hinalang presensya ng maraming dayuhan sa kanilang lugar na hindi naman mga turista. Samantala, sinabi naman ni Casio na bumaba na sa mahigit 30 ang bilang ng mga illegal na internet gaming licenses o itong IGL at walang problema rito dahil sumusunod ang mga ito sa direktiba ng Pangulo na ihinto ang kanilang operasyon sa pagtatapos ng taon. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, DOH muling nagbabala laban sa off-label use sa mga gamot na ginagawang pampaputi at pampapayat. Patuloy na umaapila ang Department of Health o DOH sa mga Pinoy na iwasan ang off-label use o pag-inom ng mga gamot na hindi naman para sa mismong paggamit nito. Ayon kay DOH spokesperson at Assistant Secretary Albert Domingo, may pananagutan ang mga doktor na nagreseseta ng gamot gaya ng glutathione, lalo na kung gusto lamang itong gamitin sa pagpapaputi. Sabi ni Domingo, hindi lamang ito sa glutathione kundi maging sa mga gamot kontra diabetes na ginagamit na ring pampapayat. May epekto raw kasi ang gamot na pangpawala sa pagkain o ganang kumain. Bukod sa epekto sa kalusugan, ipinunto pa ni Domingo na may masama ring dulot ang mga ganito lalo na sa mga diabetic. Si Domingo ay nagsilbing panauhin sa General Monthly Meeting ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas kahapon, kung saan sinabi niyang malaking bagay ang pagtutulungan ng media at ng kagawaran tungo sa mas mabuting kalusugan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Samantala, sa iba pa nating balita, DOJ handang sumunod sakaling ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Hinilala ng Department of Justice o DOJ ang panawagan ng ilan na gamitin ang report ng Quad Committee ng Kamara sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na paglutang ng mga testigo kaugnay sa inilunsad na gyera kontra illegal na droga sa ilalim ng Duterte administration. Sa mensahe ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Meco Clavano sa reporters, sinabi nitong batid din nila ang mga panawagan ng ilan na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Handa naman anyang sumunod ang kagawaran sa anumang ipag-utos ng Pangulo bilang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Sa kabila nito, wala pa namang inilabas na direktiba ang palasyo at una nang sinabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi babalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Umalas ang bansa sa Rome Statute sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos magsimula ang investigasyon sa kontrobersyal nitong kampanya kontra illegal na droga. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, BIFAR kinundina ang muling pagbangga ng barko ng China sa Pag-asa Island. Mariing kinundina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang ginawa ng Chinese Maritime Militia sa pagbangga nito sa barko ng BIFAR sa bahagi ng Pag-asa Island.
Ayon sa BFAR, ang BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday ay nagsasagawa umano ng routine maritime patrol na nasa 5 nautical miles ang layo mula sa Pag-asa Island noong Biyernes, Oktubre 11, 2024 nang magsagawa ng dangerous maneuvers ang barko ng China sa paligid ng Dato Cabaylo at sinubukan itong harangin. Paliwanag ng BFAR, dumating ang barko ng China sa gilid ng Dato Cabaylo at binangga sa tagiliran ang nasabing barko. Sa kabila ng naturang insidente, nakompleto pa rin ng mga barko ng BFAR ang kanilang maritime patrol at ligtas na nakadaong sa Pag-asa sheltered port. Matatandaan na noong nakaraang linggo ay binomba na naman ng water cannon ang dalawang barko ng BFAR kasabay ng resupply mission sa 7 mother boats at 16 na maliliit na mga fishing boats ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Oras natin mga kasangga, 26 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa ating pong arangkada balita, dalawang motorsiklo nagkasalpukan, rider na nalaglag, napisak ang isang rider, makaraang aksidenteng mahulugan o magulungan ito ng traktora matapos itong malaglag sa minamanehong motorsiklo ng aksidenteng sumalpok sa sinusundang motorsiklo sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa barangay Salitran 1, Dasmariñas City. Kinilala ang namatay na biktima na si Reynolds Ginibeta Jr., 23 taong gulang, residente ng taga Bulacan. Sa investigasyon ng pulisya, nakahinto sa daan dahil sa traffic stoplight ang isang motorsiklo na Yamaha Mio na may plate number 130310 at minamaneho ni Roger Lambuluto, 34 na taong gulang, nang bigla na lamang sumalpok sa likurang bahagi nito ang motorsiklo ng biktima na kulay puting Honda 942WUQ. Bonsod nito, nawala ng balanse ang biktima at sumemplang. Dito ay unalaglag na siya at sa kanyang motorsiklo at aksidenteng nagulungan pa ng paparating na Sinotrack na traktor na minamaneho ni Dio Iquel, 45 taong gulang. Sa tindi ng pagkakasagasa, halos madurog na ang biktima at agad itong ikinasawi. Hawak na ngayon ng pulisya ang driver ng traktora, gayon din ang driver ng motorsiklo na kapwa inimbestigahan na. Samantala, sa iba pa nating balitang arangkada pa rin, kalpentero pinalakul sa ulo ng utol, patay. Patay ang isang lalaki matapos sibakin sa ulo ng kanyang kapatid gamit ang palakol sa barangay Villapas, Nagilingan, Isabela, kamakalawan ng gabi. Sa report ng kapulisan, kinilala ang nasabing biktima na si Jamie Lobondino, 36 na taong gulang, isang karpentero at residente sa nasabing lugar. Ang suspect naman ay tinago sa pangalang Dario, 42 taong gulang, ay nakakatandang kapatid ng biktima. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, nag-inuman umano ang magkapatid kasama kanilang bayaw nang magkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Dahil di umano dito, dumampot ng palakol ang suspect at tinataw sa ulo ng kanyang kapatid. Nagawa pang may sugod sa pagamutan ng biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Nasa pangangalaga na ngayon ng pulisya ang suspect matapos arestuhin ng mga responding kasapi ng mga pulisya. Oras natin mga kasangga, 30 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang hinihintay po natin ang pag-uulat ng ating mga kasangga sa pagbabalita, sa iba pa nating balita,
Department Budget and Management Secretary Pangandaman, mahalagang tagumpay ng BRMM dapat na ipagpatuloy sa pamamagitan ng IGRB. Naganap ang ika-20 na pulong ng Intergovernmental Relation Body o itong IGRB nitong Oktubre 11 ng taong kasalukuyan, kung saan tinalakay ang mga mahalagang issue na nakakaapekto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Layunin ng nasabing pulong na ipagpatuloy at paigtingin pa ang mga nakamit na progreso tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Binuksan ni DBM Secretary at IGRB Cojer Amira F. Pangandaman ang nasabing sesyon, kung saan ay binigyan diin niya ang mahalagang papel ng IGRB sa pagpapanatili ng mga natamang tagumpay sa BRMM. Ang patuloy na pagsisikap ng IGRB ay nagpapakita ng kolektibong hangarin para sa isang matatag at maunlad na Bangsamoro. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si BARM Minister at IGRB Co-Chair Mohagir M. Iqbal, kasama si OPA Pro Secretary Carlito G. Galvez Jr. at Special Assistant to the President Antonio Erpisto Florendo Lagdamio Jr. Kasama rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng National Government at Bangsamoro Government. Nagkaisa sila sa layuning palakasin ang ugnayan at pagtutulungan para sa pamamahala at pag-unlad ng rehiyong BRMM. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, habang hinihintay natin ang pag-uulat ng ating mga kasangga sa pagbabalita, dahil ay abala yung ating mga kasangga sa pagbabalita. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, mga kasangga, UBJP Lanao del Sur candidates nadumpa bilang opisyal na makakasama ng UBJP sa pagsusulong ng mga advokasya nito sa lalawigan ng Lanao del Sur. Pinangunahan ni UBJP President Ahud Al-Haj Murad Ibrahim kasama sina UBJP Vice President for Women Engineer Aida Siliman at UBJP Chairperson for Arbitral Committee Attorney Shah Ilayha Dumama Alba ang pagpupulong kasamang Provincial Slate ng Lanao del Sur nitong Oktubre 13, 2024 upang talakayin ang mga hakbang na isasagawa nito bilang bahagi ng paghahanda sa 2025 elections. Kasabay nito ay nagkaroon rin ng oath-taking ceremony ang UBJP Lanao del Sur bilang pagtanggap ng mga ito sa tungkulin bilang official endorsed candidates ng UBJP at makakasama ng partido sa pagsusulong ng mga prinsipyo at advokasya nito sa mga mamamayan ng Lanao del Sur. Pinangunahan naman ni UBJP Lanao del Sur slate ni na UBJP Provincial Chief Executives Officers for Lanao del Sur, Marjani Mimbantas Makasanong, na siyang official candidate ng partido sa pagka-vice gobernador, at dating assemblyman ng 1st District ng Lanao del Sur, Roland Abdul Rashid Fiat A. Macarambon, na siya namang official candidate bilang gobernador.
Samantala, sa iba pa nating balita, hustisya ngayon ang sinisigaw ng pamilya ni Nuruddin Mama alias Commander Udin Mama matapos na pagbabarilin ito sa bahagi ng Diversion Road sakop ng Barangay Tamuntaka 2 dito sa lungsod ng Cotabato alas 12 ng tanghali nitong nakaraang linggo. Si Commander Udin Mama ay kasalukuyang Deputy Battalion Commander ng 202nd Brigade sa ilalim ng MILF GA's Administrative Department Commander Tox Brahim o ni Minister Ahmad Brahim ng Menrik Barm. Ayon sa panganay na anak ni Commander Nuruddin Mama na tumatayong magpabanggit o tumangging magpabanggit ng kanyang pangalan na nais nilang makamit ang hustisya sa kamatayan nito. Kumakatok ang pamilya nito sa mga otoridad sa pamunuan ng MILF at sa Bangsamoro government na tulungan silang mapanagot sa batas ang pumaslang sa kanilang ama. Matatandaan ay una nang sinabi ng kanyang anak na kilalang mabait at wala silang alam na nakaalitan o nakaaway ang biktima o kaya't pala isipan ngayon sa kanila kung bakit ito pinagbabaril. Inaasahan ding gaganapin ang kanilang tahadya kanduli sa darating na Sabado sa kanilang tahanan sa Barangay Samba sa bayan ng Dato Dinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Samantala, mahigit 100 o 189,700 ang nabigyan na ng tulong ng ambag program simula noong Disyembre 2019 sa pamumuno ni Chief Minister Ahud Ibrahim. Mula ng ilunsad ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o ambag program noong Disyembre 2019, higit 189,700 na benepisyaryo na ang nabigyan ng tulong sa loob at labas ng Bangsamoro Region sa patuloy na pag-abot ng serbisyo ng Bangsamoro Government. Ang mga benepisyaryo ay nagkaroon ng mas madaling access sa serbisyong medikal na tinutustusan ng mga programa. Sa pamumuno ni Chief Minister Ahud Ibrahim, patuloy na isinusulong ang ambag at ang layunin nitong mapangalagaan ang gastusing medikal ng Bangsamoro, lalo na sa mga indigent at itong vulnerable sectors. Sa pamumuno ng ambag, ang Bangsamoro government ay patuloy na nagsusumikap na maipadama ang tunay na kalinga at serbisyo sa bawat sulok ng rehiyon at sa mga komunidad sa labas nito. Ang programang ito ay patunay ng pangako ng Bangsamoro government na hindi iiwan ang kahit sinong nangangailangan, lalo na ang mga nasa pinakamahirap na kalagayan. Samantala, sa ating pinakahuling balita, isinailalim ng Bangsamoro Youth Commission ang 180 na mga kabataan mula sa SPMS Box sa Maguindanao del Sur sa isang educational and leadership development trainings. Ito ay proyekto ng Bangsamoro government na ipagkaloob sa BYC sa pamamagitan ng Special Development Fund o SDF kasama ang BPDA na itong pinamagatang Youth Empowerment in the SPMS Box Project. Layunin nito na mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan patungkol sa political landscape ng BRMM at iba pang mga mekanismo hinggil sa autonomous government na pinamamahalaan ng MLF Lead Government of the Day. Ayon kay BYC Commissioner Nas Dunding, ang proyekto ay patunay sa pangako ng Bangsamoro government na mabigyan ng tamang alaga at isaayos ang kapakanan ng mga kabataang Bangsamoro, lalo na sa mga lugar na dating apektado ng kaguluhan. Ito anya ay isang commitment ng gobyerno ng Bangsamoro na patuloy na naiimprioridad sa tama at totoong paghulma ang mga kabataan sa pamamagitan ng empowerment at capacity development. Ang SPMS Box ay ang mga 4 na bayan sa Maguindanao del Sur na kinabibilangan ng Sharif Agua, Dato Saudi Ampatuan, Mama Siapano at Dato Salibu,
na noon ay pinakapektado ng kaguluhan. Oras natin mga kasanggay, punto 40 minuto makalipas pang alas 7 ng umaga. Yan lamang po ang aking mga nakalap na mga balita sa bulwagang pambalitaan ng DXWI 107.5 Splash FM. Sa ngalan po ni Kasanggang Joy Ragumonsa, ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Abangan po maya-maya mga kasangga ang programang Talakayan sa Pleasant Parang. Ano pong makakasama si Kasanggang Sir Jojo Gonzales Padigua. Kasama po si Kasanggang Sir SM Kennedy Bustigay. Sa ngalan po ng aming buting station manager, Sir SM Kennedy Bustigay, kayo po mga kasangga ay patuloy na makinig po sa ating pong himpilan sa mga magagandang musiko na inyo pong mapapakinggan dito lamang po sa ating nag-iisang himpilan ng radyo dito po sa bayan ng Pleasant Parang. Ako po ang inyong pansamantalang nakasama sa musika at pagbabalita, kasamang Kasanggang Jomar Abdul. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mapagpalang Pleasant Parang sa ating lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Don't cry.